Laking balita, hahataw na! Araw tayo ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hunyo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Narito ang ating headlines. Pangulong Marcos sandang magpatawag ng special session kung hihilingin ng liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal, tinawag na bogus, peke ni Senador Tito Soto. Senator Erwin Tulfo at Senator Soto itinanggi na tumanggap ng maleta mula sa flood control projects. Malacanang kinikilala ang liderato ni Acting Senate President Gatchalian. CIDG ginit na walang special consideration sa mugshot ni Senador Jinggoy Estrada. At Secretary Remulla ng DILG at Senador Padilla magkagirian sa Senado. Maynila at may bawas singil simula sa buwan ng Hulyo ayon sa MWSS. Lalaki naman pinag-aampas ng baka labang natutulog patay sa Northern Samar. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Tinawag ni Senador Vicente Tito Soto III ang sinasagawang Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bogus or pekeng pagdinig. Excuse me po. Dahil sa panahon na may sesyon sa Senado ay hindi sila dumalo, pero ngayon ay magsasagawa sila ng unofficial hearing. Nakakalungotan niya na pati ang mga empleyado ng Senado ay madadamay sa kaguluhan at napagbabantaan pa nakakasuhan kapag hindi sumunod sa kanila. Wala manong ibang layunin ng kampo nila Cayetano kundi kumapit sa pwesto na nawala na sa kanila kagabi nang magbotohan ang 12 senador na kasapi ng bagong majority block. Gayunpaman nanindigan si Cayetano na hindi sapat ang 12 bilang para magpalit ng liderato ng Senado kundi kailangan pa rin ang 13 boto. Kinikilala naman ng Malacanang ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ng pangunguna ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Palasyo sa gitna ng gusot sa Senado. Ayon kay Castro, maayon sa batas ang pagkakatalaga kay Senador Gatchalian bilang bagong Pangulo ng mataas na kapulungan dahil siya ang napagbotohan ng mayorya. Dagdag pa ni Castro, dapat ang mga senador na ang mag-ayos ng anumang alitan o issue sa pagitan ng kanilang mga grupo. Gayunpaman, si Gatchalian na ang kinikilala nilang Pangulo ng Senado. Legal ang ginawang pagbakante ng bagong 12 mayorya ng Senado sa lahat ng posisyon kabilang na ang Senate President. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na wasto ang proseso ng pagkakalal kay Senator Win Gatchalian na bilang Acting Senate President. Sa ngayon anya sa Abilino versus Cuenco ng Korte Suprema at sa nangyari noong 2015 nung siya pa ang Pangulo ng Senado, ang ibinibilang ay kung ilan ang senador na sakop ng jurisdiction ng Senado. Samantala, nagkatulukan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla sa Senado.
Ito'y matapos naman ng subukang harangin at pigilang makapasok ng kalihim sa Session Hall si Senador Pia Cayetano kasama ang 18 dating Marines. Magyari ang tensyon matapos pilitin ng ilang senador mula sa Senate Majority Bloc. May tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control project. Meron tayong 11 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Iginit ni DILG Secretary John Vic Remulla may tinulak siya sa gitna ng konfrontasyon nila ni Senador Robin Padilla sa Senado. Ay kay Remulla, palabas na siya ng gusali na siya ay itulak. Paliwanag naman ang kalihim, magtungo siya sa Senado sa kahilingan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa loob ng Senate premises. Ngunit magkaroon ng tensyon nang dumating si Senador Padilla kasama ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines. Samantala, itinanggi naman ni Remulla na hinarang niya si Padilla at mga kasama nito dahil paano niya umano ito gagawin kung siya lang ang nag-iisa. Sa ibang balita naman, ipinagpaliban sa June 30 ng Sandigan Bayan 5th Division ang nakatakdasa ng pagbasa ng sakdal o arraignment laban kay Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa kinakarap nilang kasong plunder or pandarambong. Hindi natuloy ang pagdinig kaninang alas 8:30 ng umaga dahil kailangan pa resolbahin ng hukuman ang motion to quash information o hiling na pagbasura sa kaso na inihain ng kampo ni Estrada. Hindi naman nakadalo si Bonoan matapos ilipat kagabi sa The Medical City mula sa PNP General Hospital. Umihirit sa korte ng hospital arrest ang dating kalihim ng DPWH dahil sa kanyang sakit na diabetes at hypertension. Samantala, nakapaghain na ng not guilty plea ang kanilang mga kapwa-akusado sa kasong graft at plunder na sina Beniril Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzales Jr. Si Senador Jinggoy Estrada ay pangatlong beses nang kinakasuhan ng plunder or pandarambong. Trese minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon, kami pa rin ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Tracy Van para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa pa rin po mga balita ay pinagpaliban sa June 30 ng Sandigan Bayan 5th Division ang nakatakdasa ng pagbasa ng sakdal o arraignment laban kay Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay po ng kinakarap nilang kasong plunder. Hindi natuloy ang pagdinig kanina pong alas 8:30 ng umaga dahil kailangan pang resolbahin ng korte ang motion to quash information o hiling na pagbasura sa kaso na inihain ng kampo ni Estrada. Hindi naman nakadalo si Bonoan matapos itong ilipat kagabi dyan po sa isang ospital mula sa PNP General Hospital. Humihirit naman sa korte ng hospital arrest si dating Secretary Bonoan dahil nga po sa kanyang sakit na diabetes at hypertension. Labas tayo ng ating impilan, Pangulong Marcos handang magpatawag ng special session kung hihilingin ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian. Balita mula sa Malacanang, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel Ray, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinutulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabinbing panukala, bunsod na rin ang mga pangyayari sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Katwira ni Palace Press Officer Claire Castro, para sa taong bayan ang mga panukalang ito. Kaya naman ayon kay Castro, kung formal na hihilingin ng liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagdaraos ng special session ay agad itong aaksyonan ng Pangulo. Narito si Yusek Castro. As soon as
the new leadership will send the official request for special session addressed to the President. Then the President will act immediately on that. Inclined ang Presidente na to give in to the special request for, or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. Umaasa naman ang palasyo na mapaplansya na ng mga Senado ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Led. Samantala naman, Senador Erwin Tulfo at Senador Tito Soto itinanggi na tumanggap daw po ng maleta mula sa flood control projects. Ibalita mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, kapwa ay tinanggi nila Senador Erwin Tulfo at Senador Tito Soto na sila ay tumanggap ng maleta ng pera na inihatid ng mga dating sundalo. Sa isinagawang hearing ni Senador Alan Cayetano, sinabi ng mga dating sundalo na gatid sila ng mga maleta ng pera kay Soto sa opisina niya sa Baclaran at kay Tulfo naman sa bahay niya sa Green Hills. Ayon kay Soto, kahit anong sabihin nila, bahagi lang ito ng bogus investigation in aid of destabilization. Kinwisto naman ni Tulfo ang pagkanawit ng kanyang pangalan dahil kung sasabihin na galing ang pera sa flood control ay wala umano siyang allocable sa panahon na siya ay naging mambabatas. Nagtataka itaw na sila lang ni Senator Soto ang binanggit na pareho ngayon na nasa bagong majority. Samantalang dati ay nabanggit ang pangalan ng makasamahan nilang magkapatid na Senator Mark at Camille Villar at Senador Loren Lecarda. Samantalang naglabas naman ng nagkakaisang pahayag ang mga kasapi ng media at kinundi ng akusasyon ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ng mga media kaya hindi lumalabas ang katotohanan sa isyu ng flood control scandal. Nang gagalait ang ating mga kasamaan dahil wala namang ipinakitang ebidensya ang senador upang patunayan ang kanyang akusasyon. Ang media ay hindi kakampi ng sino mang politiko, partido at grupo kaya kinukundina ang akusasyon ni Senator Marcoleta. At ngayon lamang hapon ay naglabas din ng kanilang pahayag ang pamunuan ng National Press Club sa magitan ni Ginoong Lionel Abasola na siyang presidente ngayon ng NPC at kinukundina din ang naging akusasyon ni Senador Rodante Marcoleta, lalong-lalo na at wala naman itong ipinakitang ebidensya. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At saka paring Raymond, napaka-sweeping statement nung binanggit mo na yun ni Senador Marcoleta. Eh, parang sinabi mong lahat ng media di ba? Oo, hindi maganda Bayaran. yun. Oo. Hindi, ang gusto kasi niya, dapat kampihan siya doon sa mga pahayag niya. Hindi naman po pwede yun. Yung mga statement niya, lublok. Paano mo naman kakampihan yung mga ganun? Parang ang gusto nila, lahat ng sasabihin nila, yun lang ang lalabas. At pabor sa kanila. Pabor lang sa kanya ang Hindi naman dapat. po pwede yun. Yun lang daw, sinasabi niya, yun lang daw ang totoo. Paano naman yung meron bang monopolyo ng ang problema kasi dito paring Ray, paring Romel, wala naman tayong problema kung sana man lang naglabas ng kahit isang kapiranggot na ebidensya. Yes, tama. Wala Parang naghasik lang ng butil ng sa dagat. Ganun na, bahala na si Batman kung sino ang tumaan. At saka paring Raymond, napaka-unfair. Bakit hindi niya pangalanan kung talagang meron siyang kilalang ganun? Hindi ba? Manghuhula tayo pare-parehas. Parehas tayo nasa loob ng isang institusyon. Ang mindset ng tao, baka kayo lahat dyan. Di ba? Ay, nako. Kaya nga yun ang itong mahirap dito sa mga ganitong klase ng mga pahayag. Ipinadala namin yung kopya ng statement doon sa mismong chat group ng kanyang opisina. At di ko alam, nagpatawag siya ng press con doon sa loob. May press con pinuntahan nila pero hindi na ako sumama dahil hindi na dapat karapat dapat yung mga ganyan na may
Sa totoo sweeping lang. accusation tapos wala namang inilalabas ng mga ebidensya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga ganitong klase. Ang gusto kasi niya talaga is kung ano lang yung sinabi, yun lang ang iyong ilalabas. Ang gusto niya, kontrolado lang niya yung siya lang ang magaling. Gusto Ay. niya, ang tingin niya sa sarili niya, parang siya lang ang anak ng Diyos. Na ang gusto niya, ang buong atensyon ng media nasa kanya. Ang problema lahat ng sinasabi niya may nangungontra. Ay di siyempre kailangan parehong pakinggan. Oo. Ewan ko, iba-iba yung kanyang thinking, kaya ewan ko yung klase ng mga senador na ganyan, samantalang kaya nga nagtatanungan kami dito, galit na galit yung iba dito, sino ba sa atin ang may kaso Oo nga. tungkol sa pera? Nagtatanungan tuloy dito. Naalala ko pala, may iniimbestigahan siya, di ba? Nandito rin si dating Congressman Mike Defensor, ewan ko kung sinamahan na niya yung 18 mga dating sundalo na dala nila. Kanina may binanggit din yung isa sa mga 18 na ex-Marines na meron nga raw kagawad o miyembro ng media na dinilibiran nila ng maleta. Hindi naman binanggit kung sino. Paano yun? Dapat pangalanan nila. Kaya nga. Di ba? Mayroon naman palang ebidensya, di pangalanan nila. Makikita mo dito kung sino lang yung gustong ituro. Kung gusto lang yung ituro, halimbawa yung mga senador, pinili lang, 2 lang. Pero doon sa original pala, 5. Bakit nasa yung 3? yung gano'n, yung pala yung 3, nasa kanila. Oo nga. Wala, medyo masalimot. Masalimot. Kaya ang safety kasi dito, banggitin ko din lang paring Romel at paring Ray, yung hearing na ginawa dito, dahil nga ang sabi nila Senador Sherwin Gatchalian, walang official business ngayon dito sa Senate, hindi nila ito kinikilala. Kaya wala dito yung staff ng Blue Ribbon Committee. Ang staff na rin dyan, staff ng mga senador. So sila lang, in other words. Sila lang. So ang parang ang nangyari kung titignan mo, technically, ang pagkakalarawan nga ni Senador Erwin Tulfo kanina, parang sarili lang nilang news conference. Sila yung nagtatanungan. Ganon yung paglalarawan. Hindi official committee hearing yung nangyari. So hindi maitatala ito on record na official hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa Lunes, paring Raymond. Yes, sa Lunes, paring Raymond, merong hiwalay na investigasyon. Ito namang majority black na kinaaniban ni Acting Senate President Win Gatchalian. So yung bang 18 Marines ay imbitado din? Ang sabi ni Senador Erwin kanina ay kailangan pa daw nilang pag-aralan kung tama bang imbitahan pa sila, dahil kung saan-saan forum na nagpunta yung mga yan, pare-pareho yung sinasabi, yung iba nababawasan, yung iba nadadagdagan. At halata naman, sabi niya na meron daw nasa likod nila yung grupo nila dating Congressman Mike Defensor. Kaya ba't mo pa kailangan imbitahan, sabi niya. Pero kasi kung saan-saan na sila nagpupunta, itong grupong ito na inilalako yung kanilang kwento. Itong grupo ng mga dating sundalo. Alright. Salamat, Lakay Raymond. Thank you. Mula dito sa Senado na kung kailan wala ng sesyon, biglang dumating yung mga hindi dumadalo sa sesyon na mga senador. Ito si RH28, Raymond Datas para sa DZRH, uno sa Pilipinas, uno sa Pilipino. Thank you, RH28, Lakay Raymond at Paas. Samantala, impeachment trial tuloy kahit pilit na dinadivert daw po ng Cayetano Block ang issue sa flood control. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Leia Tromel, walang kasinungalingan o gawa-gawang testimonya ang mahapipigil sa House Prosecution Panel na magtuloy sa paglalahad ng katotohanan. Bigyang diinibiko sa raw party list Representative Terry Ridon, isa sa House Prosecutors, tuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian. Naniniwala si Ridon at House Prosecution Panel na pilit na gustong buhayin ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal para marihis
ang atensyon ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Ridon, wala rin katotohanan ng testimonya ni Jolie Cadiao na nagdawit sa kanya sa matumanggap umano ng male-maletang pondo. Sabi ni Ridon, walang maleta na diniliver sa kanya kahit anumang panahon o kahit saan mang lugar. Dagdag pa ni Ridon, sa timeline ng flood control scandal, hindi pa siya kinatawan ng Kamara. Ako si New Cariguna ang nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Partido PDP, plano magayon naman ang kaso sa Korte Suprema kaugnay sa umano'y illegal na palitan ng liderato sa Senado. RH number 9, Tina Nolasco. Tina. Rodel, target ng questionin sa Korte Suprema ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang naging hakbang ng ilang senador na umano'y nagpalit ng liderato ng Senado sa pamamagitan ng boto ng 12 senador lamang. Ayon kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, hindi sapat ang 12 boto para legal na makapaghalal o makapagpalit ng Senate President. Punto nito sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng mayorya o hindi bababa sa 13 boto ng lahat ng miyembro ng Senado at hindi maaaring gamiting batayan ng Supreme Court decision na Abelino versus Cuenco noong 1949 dahil nasa ilalim pa ito ng 1935 Constitution at binago na umano ang mga probisyon ng may akda ng 1987 Constitution. Ito, si RH19 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Tina Nolasco. Samantala naman, Criminal Investigation Detection Group ay giniit na walang special consideration sa mugshot ho ni Senador Jingo Estrada. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Maambong hapon mula rito sa Campo Crame, Ray. Walang kasyang damit kay Jinggoy. Darito itinanggi ng pulisya at tanong kung may special treatment o special consideration ay binigay kay Senador Jingo Estrada. Nang arestuhin ito dahil sa umunay plunders of flood control projects. Kapansin-pansin kasing hindi nakasuot ng mambabatas ng detainee t-shirt sa kanyang mugshot. Nakikitang itinatong lamang sa kanyang harapan. Sa panayam dito sa Camp Crame, sinabi ni CIDG NCR Field Unit Chief Police Colonel John Giagi na nagmamadali silang iharap si Jingo sa Sandigan Bayan ay inabot na ng gabi noong June 1. Sa naturang proseso, wala silang makitang t-shirt, nakasya kay Estrada kahit double XS na ang pinakamalaki nilang hawak na damit. Dagdag pa ni Giagi, kinailangan nilang tapusin ang booking procedure noon sa Camp Crame bago ang return of warrant sa anti-graft court. Pakinggan natin ang opisyal. Hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator. But no, ipinato pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung procedure. It just so happened, hindi talaga magkasya. Walang magkasya. And kailangan na namin dalhin. Inuutosan na kami, dalhin na namin. Ngayong araw lamang, June 4, inirelease na PNP ang mga mugshot ng mga akusado sa non-bailable na kaso. Napilang nga si dating Public Works Secretary Manny Bonoan sa pinakahuling update mula sa PNP na silang may hawak ng custody pa rin kay Bonoan. Sinabi ni Giagi na may bara sa puso ang dating opisyal, nararapili ngayon sa isang pribadong pagamutan. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, nire-respeto ang desisyon ng UN member states magpaabot ng pagbati sa eleksyon ng Kyrgyz Republic para sa non-permanent seat sa UN Security Council. Ibalita mo yan, RH number 4, Ms. Karen Oyong. Ms. K. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, nire-respeto ng Pilipinas ang naging desisyon ng United Nations o UN member states na naganap na botohan para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council kung saan nakuha ng Kyrgyzstan ang Asia-Pacific seat matapos matalong Pilipinas sa loob ng 4 na rounds ng botohan. Itong pahayag ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kasabay ng pag-abot naman ng pagbati sa Kyrgyz Republic. Kasabay nito, na-elect din ang Austria at Portugal para sa Western European and Other States o WEOG Group, habang ang Trinidad and Tobago at Zimbabwe naman ay na-elect galing sa Latin American and Caribbean Group at African Group. Ang nabanggit na limang bansa ay binoto ng 193-member General Assembly upang magsilbing non-permanent members ng Security Council ng 2 termino simula Enero 1 ng 2027. Pangunahing layunin ng Security Council ay ang pagmentena at pagsulong ng international peace at security. Ayon sa UN Charter, may otoridad ang Council na magpataw ng sanctions
mag-otorisa ng peacekeeping missions, magtatag ng mga international tribunals at sa mga panahong kakailanganin ay otorisadong gumamit ng puwersa. Hindi katulad ng General Assembly resolutions na non-binding, ang mga desisyon na adopted sa ilalim ng charter ay maaaring magdala ng legal force para sa lahat ng UN member states. Bagamat hindi nakuha ang minimithing non-permanent seat sa UN Security Council, nagpasalamat pa rin ang kalihim sa international community sa suporta at goodwill na natanggap ng bansa kasabay ng kandidatura nito. Ayon kay Secretary Lazaro, ang kampanya ng Pilipinas na nakaangkla sa commitment para sa pangmatagalang kapayapaan, international law at kooperasyon ng mga bansa ay mananatiling mga prinsipyo ng Pilipinas na tuloy-tuloy na isusulong sa global community. Iginit naman ni Lazaro na magtutuloy-tuloy pa rin ang commitment ng bansa na magkipagtulungan sa lahat ng bansa sa pagsulong ng kapayapaan, stability, sustainable development at rules-based international order. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Gay. Samantala naman, abay, meron po akusasyon. Ito daw pong si dating Congressman Mike Defensor. Abay, sinuhulan daw ng tig 5 milyong piso ang 18 ex-Marines. Pinasubpena ng NBI. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakaibinunyag ng National Bureau of Investigation na may impormasyon sila na sinuhulan di umano ni dating Congressman Mike Defensor ng tig 5 milyon piso yung 18 na nagpakilala na dating sundalo upang tumistigo sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Sa press conference, sinabi ni NBI Director Atty. Matibag, batay ito sa pahayag ng may direktang relasyon sa isa sa mga dating marine. Naniniwala raw siyang credible yung informante dahil nakatira ito at yung isang ex-marine isang bahay lamang. Ayon pa sa direktor, may naibigay na umanong paunang bayad ng 700,000 piso sa mga ito pero hindi pa raw fully paid. Inisyu na ng NBI ng subpoena sa defensor upang magpaliwanag sa aligasyon. Pakinggan natin sa NBI Director Atty. Melvin Matibag. Muli namin binuksan yung pag-iimbestiga dito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. At may allegation na may binayad. At pinangalanan, si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Samantala, sitwasyon naman dito sa labas ng Senado, barikada pa rin yung 2,000 na kapulisan sa gitna yan nung kabi-kabila ng mga kilos protesta dito ngayon. Nakalabas na rin ng Senado si dating Congressman Mike Defensor. Yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa patuloy na nagsasagawa dito ang kilos protesta sa ligid yan sa labas ng mataas na kapulungan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Maynilad, may bawas singil simula sa buwan ng Hulyo. Ayon sa NWSS, ibalita mo yan, RH number 5, Val Gonzalez. Val. Magandang balita sa mga water consumer ng Maynilad. Ito'y dahil simula Hulyo 1 ay patutupad na ng water concessionaire ang bawas singil sa tubig para sa kanilang mga customer. Kinumpirma ito ng MWSS Regulatory Office matapos aprobahan ng MWSS Board of Trustees ang FCDA o Foreign Currency Differential Adjustment na recommendation noong Mayo 28. Ayon sa MWSS Regulatory Office, ang adjustment ay bahagi ng Foreign Currency Differential Adjustment para sa ikatlong quarter ng taon. Batay sa evaluation, ang tariff rollback ay katumbas ng negatibong 0.47% o 25 centimos bawat cubic meter mula sa average basic charge na 52 pesos and 86 centavos. Mas malaki ito kumpara sa nakaraang negatibong 0 o 13.13 cents noong ikalawang quarter, kaya may karagdagang 12 centimos na matitipid ang mga kabahayan sa West Zone.
Nilinaw ni Chief Regulator Patrick Lester T. na ang FCDA ay quarterly mechanism para ibalik sa publiko ang benepisyo mula sa pagbabago ng palitan ng piso laban sa dolyar sa mga foreign loans na ginagamit sa expansion ng water services. Samantala, wala namang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagsiservisyo sa bahagi ng East Concession Area dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter ang natukoy na adjustment na itinuturing na hindi praktikal para ipatupad. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Val Gonzales, sa iyong good news. Samantala naman, may daw po sa 4 na milyong pisong halaga ng droga nasabat sa bypass operation sa Makati. Report mula kay RH27, Noche Gakas. Noche! Lakay Ray at Romel, abot sa 4 million, 4.35 milyong piso halaga ng nasabat na dangerous drugs sa isang bypass operation sa isang condominium unit sa lungsod ng Makati. Isa ang arestado matapos tumanggap ng bodil money mula sa isang operatiba. Kabilang sa nakumpiskang illegal drugs ay 1,400 grams suspected marijuana kush na aabot sa 2.1 million, 710 suspected ecstasy tablets na aabot naman sa 1.20 million, 100 grams suspected cocaine, sa 40 grams na ketamine, 45 na vape cartridges na may labang, marijuana oil, digital weighing scale at drug paraphernalia. Ang drug suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. RH27, Logikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:38 ng hapon.